Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Chapter 26 po tayo ngayon. Pakikuha po ng inyong mga Bible sa Mateo chapter 26. At bago po ang lahat ng yan, bago natin basahin, tayo po muli ay manalangin na sama-sama. Sige po, let's pray. Hallelujah, dakilang aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Muli naming ipinasasalamat ang oras na ito sa patuloy niyo pong pagpaabot sa amin ng iyong banal na salita na nagpapakilala sa amin ng lubos ng iyong kadakilaan, katapatan at pag-ibig sa amin. Kaya po muli, idinudulog po namin sa iyong aming mga sarili at nawa lubos namin itong maunawaan upang sa ganon masunod namin ang kayong kalooban. Purihin ka aming Diyos, salamat sa mga Espiritu na nagtuturo sa amin at ang lahat ng ito ay pinapasalamat namin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, chapter 26. Babasahin ko po, medyo mahaba ito, kaya sundan po ninyo at dire-diretso natin itong babasahin. Kaya tingnan nyo rin po ang inyong mga Bible, at ang walang Bible, makinig ang may pandinig. Ang balak laban kay Jesus. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ano ang ibig sabihin po nito? Ito yung chapter 25 kasi itinuro doon kung papaano ang kaharaan ng Diyos sa darating. Pinaunawa sa atin 24-25 ng chapter kung papaano ang kanyang pagbabalik at pinaunawa doon ang paghuhukom. Kaya sabi dyan, matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Paskwa na. Ang anak ng tao ay pagkakanulo upang ipako sa krus. Ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Kita niyo po ito, mga punong pari, mga alam ang kautusan na patungkol sa utos mula kay Moses, doon sa 10 utos sa tapyas na bato na huwag kang papatay, di ba? Pero itong mga punong pari na ito, kasama itong pinakapunong si Caiphas, pinagbabalakan nila ng palihim kung papaano nila ipapapatay ang Panginoong Jesus. Verse 5. Kaya nga ito pong sinasabi nga dito ng Panginoong Jesus, itong mga tagapagturo ng kautusan na sila ang tagapagturo, sila pa ang lumalabag sa kanilang itinuturo. Verse 5, ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan baka magkagulo ang mga tao. Kasi nga iginagalang ang Panginoong Hesus ng maraming tao at itinuturing siyang isang propeta. Verse 6, binuhusan ng pabango si Jesus. Noong nasa na si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin, lumapit sa kanyang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipigbilisan na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ni Jesus ang iniisip nila kahit sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyo akong makakasama ang mga palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alala sa kanya. Kasi nalugod po ang Panginoong Hesus dito sa babaeng ito, kasi yung pinakamahal na pabango ay ibinubuhos niya po ito sa ulo ng Panginoong Hesus, na kung saan kikwestiyon ng mga alagad, bakit daw
Hindi na lamang na ipagbili ang mahalagang pabango na yon upang naibigay sa mahihirap ang pinagbilhan. Pero sabi dyan, alam ng Panginoong Hesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit daw ginugulo nila yung babae, yung ginugulo ang ginagawa ng babae sa kanya, sa Panginoong Hesus. Kaya pinaunawa dito ng Panginoong Hesus, ang mga mahihirap ay lagi ninyong kasama ang mga dukha, pero ako hindi nyo lahat makakasama na palagi. Pinapaunawa ng Panginoong Hesus na napakahalaga ng ginawang iyon ng babae dahil tinitik advantage niya yung pagkakataon na nakakasama niya ang Panginoong Hesus, dahil hindi sa lahat ng panahon ay makakasama nila ang Panginoong Hesus. Dahil nga siya nga po ay ipagkakanulo, mabubuhay muli at siya ay babalik sa Ama. Ayan, verse 14. Nakipagkasundo si Judas na ipagkanulo si Jesus, kasi nga po itong mga punong pari, dahil sa kanilang kainggitan sa Panginoong Hesus, ito ay at saka natutumbok ng Panginoong Hesus ang kanilang mga pag-uugali na puro sila mga mapagkunwari, mga pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa, kaya lalo silang nagngingit-ngit sa Panginoong Hesus at mula noon ay binalak na nilang ipapatay para maalis sa kanilang paningin ang Panginoong Hesus, dahil hadlang ang Panginoong Hesus sa kanilang masasamang balak at mga pagiging gahaman at pagmamataas. Kaya ito, sabi diyan, si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Kasi alam ni Judas na itong pinagpaplanuhan nitong mga punong pari at mga Parisiyo na ipapatay ang Panginoong Hesus. Kaya itong si Judas, nakasama-sama ng Panginoong Hesus, kung titingnan po natin, siya ang nagamit ni Satanas dahil sa pagkikasing gahaman niya sa salapi. Kaya sabi diyan, si Judas ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Kumbaga nakipagkontrata na po ito si Judas, sapagkat alam niya na pinabalak itong patayin ng mga punong pari at mga Parisiyo. Kaya sabi niya doon, kung tutulungan ko kayong madakip, ano po ang ibibigay ninyo sa akin? Ayan ang tanong niya. Nooy di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap ni siya ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Tingnan niyo po ito. Kaya ito ang pagpapaunawa sa atin. Nauunawain natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, kasi si Judas, kita niyo po kasama-sama siya nung panahon na nangangaral ang Panginoong Hesus, pero hindi siya nagkaroon ng banal na pagkatakot. Siya po ang natumbok ng propesiya na siya ang magagamit ng dyablo. Bakit ganon? Kasi maitim ang kanyang puso na andoon ang pagiging gahaman niya sa salapi. Ayan, ang sunod, paghahanda sa pista ng Paskwa. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang mga utos ni Jesus at doon inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Titiyakin ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nalumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong magsasawsaw sa mangkok
ang siyang magkakanulo sa akin. Nakikita po natin dito, na propesiya na, alam na ng kasi walang nalilingid sa Diyos, na alam niya na ito ang gagawin nga ni Judas. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. So nakapropesiya po itong taong ito na magkakanulo sa Panginoong Hesus, at mabuti pa daw hindi na siya ipinanganak dahil siya rin naman ang nagkanulo sa Panginoong Hesus. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Ayan. Next, ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan. So yun po ang katibayan ng tipan, Ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kasalo ninyo sa kaharian ng Ama. Praise God. So yun na yung sunod niyang inom ng katas ng ubas, sunod na ang doon na sa buhay na walang hanggan. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng Olibo. Ito po, next, 31, paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro, pinauna. Lahat po ito, nakapauna na ng Panginoong Hesus. Sabi po dito, sinabi ni Hesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Lahat po ang sabi dito sa mga apostol. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. So nakapropesya na panahon na iiwanan siya ng kanyang mga alagad. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. So nakapropesay na po yung mga pagkawatak-watak nila at maging ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabubuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. So marami pong binigay na mga pagpapaunawa itong Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na after na mamatay siya, mabuhay muli, mauuna siya sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat. So para-pareho ang sinabi nila, na hindi daw iiwan ang Panginoong Jesus. Pero iniwanan din nila. Nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan, maghihintay kayo rito samahan ninyo ako sa pagpupuri. Kasi nga po, grabe ang dadanasin ng Panginoong Hesus, na talagang pagpapahirap. Kaya sabi dyan, nabagabag siya at kanyang kalooban. Sabi dyan, 39, kasi nga nandun po ang Panginoong Hesus sa pagiging katawang tao. 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari mo po ilayo sa akin ang tupang ito ng paghihirap, ngunit hindi ako ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod.
ang kalooban mo ang mangyari. So kahit pa gustong-gusto kung pwede lang, sabi ng Panginoon Jesus, ay wag na niya nang danasin ang pagsaro ng paghihirap na yan, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Yan po ang pagtuturo sa atin ng salitang ito, na hindi ang kalooban natin ang masunod, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos ang siyang makapangyari. Amen. At lahat ng kalooban ng Diyos sa atin ay ikakabuti natin. Nagbalik siya sa at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi ni kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit sa isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Verse 40. Sabi po dito, tumayo siya. Hindi po. Dito po tayo sa 30. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. At dito po paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. So yung pag-iwan sa kanya ng lahat ng mga kaalagad niya ay nakasulat po ito sa kasulatan. Papatayin ko ang ang pastol at magkakawatak-watak ang tupa. So yan po ang nakasulat sa kasulatan. Napapatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kahit pa nagsabi sila ng ganon, na hindi nila iiwanan ang Panginoong Jesus, hindi mangyayari kasi ang nakapropesiya ay iiwanan siya ng lahat ng kanyang mga alagad, at yun nga ang mangyayari. Next, 36, nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar at tinawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro, ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya sinabi nila sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap, ngundi hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Yan yung pinapakita sa atin ng Panginoon na bilang mga anak ng Diyos. Hindi ang kalooban natin ang dapat masunod, kundi ang kalooban ng Ama. Lagi ang mangsunod dahil ang kalooban niya ay ikakabuti natin. Verse 40, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat nakasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So ito po yung nakita natin dito, na panlaban sa tukso ay ang pananalangin. Sabi dyan, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So yan po, available lagi ang Holy Spirit. Subalit ang laman ay mahina, kaya ito'y sabi diyan, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So ito po ang panlaban sa lahat ng uri ng tukso, pananalangin natin sa Diyos. 42, muli siyang lumayo at nanalangin. 42, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kupang ito malibang inumin ko, mangyari nawa
ang iyong kalooban. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung hindi po maaring maalis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Ayan, nadatnan muli po itong mga alagad na tulog na naman. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Ayan, at dito na po sa paang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao, may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. So ito pong mga punong pari, mga punong bayan, isinugo nila si Judas kasama ang maraming tao at may mga dalang tabak at pamalo. Sabi dyan bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan siya agad ni Jesus at sinabi, magandang gabi po, Guro, sa kahinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Kasi alam na ng Panginoong Jesus po kung ano ang pasunod-sunod na kapropesiya po ang mangyayari sa kanya. Kaya hindi man lamang surprise ang Panginoon sa nagaganap na ito na pagkanulo ni Judas sa kanya. Kaya sabi diyan, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utosang kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kasi nung makita po na ito'y dadakpin ang Panginoong Jesus na itong mga punong bayan at mga kasama, ito si Judas, tinagpas ng alagad ng Panginoong Jesus ang tainga ng isa tinagpas ang tainga ng utosang ng pinakapunong pari. Kaya sinaway siya ng Panginoong Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit papaano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Kasi pinaunawa dito ng Panginoong Jesus. Kasi itong kanyang alagad, nung makitang siya po ay dadakpin nitong mga taong bayan na ito kasama si Judas, tinagpas niya agad yung tainga nitong utusan ng punong pari, pero sinaway siya ng Panginoon. Di mo ba alam na kung ang Panginoong Jesus sabi niya, kung ako hihingi ng tulong sa aking ama, siya ay padadalhan ng isang batalyong anghel. Ngunit paano matutupad ang kautusan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Kaya alam ng Panginoong Jesus na ang lahat ng iyon ay nakapropesiya. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong mga may tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw na nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Kaya iyan po pinapaunawa at nilagay lang ng Panginoon na nangyari ang bagay na ito na pasunod-sunod na ginagawa nila ay dahil nakapropesiya.
Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Ito na yung nangyari doon na nakapropesiya din na kahit paanong sabihin ng mga alagad na sasamahan ang Panginoong Hesus hanggang sa dulo. Pero hindi ito magaganap dahil nakapropesiya, naiiwanan siya ng kanyang mga alagad at ito nga ang nangyari. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong pari. Doon nagkatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Tingnan mo ito, ito po, mga tagapagturo ng kautusan at mga punong bayan, sila po ang nagkaisa, na ipapatay ang Panginoong Hesus. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya maipapatay. So habang sila nagtitipo, nag-ipon-ipon itong mga punong pari, pinakamataas-taasang kapulungan, nagpaplano sila kung papaano nila mabibigyan ng maling paratang kasi wala silang makita pong mali, kaya nag-iimbento sila, mag-iisip sila ng imbento na paratangan ng Panginoong Hesus para lang ito maipapatay, sabi dyan. Ngunit wala silang makita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at sinabi ng taong ito, na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi. Umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na sa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ang saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dinuraan nila si Jesus sa mukha, pinagsusuntok, pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya, hoy Kristo, hulaan mo ang mga kung sino ang sumampal sa iyo. Kita niyo po itong mga to, kitang-kita na wala sa kanila ang katotohanan dahil sabi baga po, pinabubulanan sila ng kanilang mga gawa. Dahil unang-una wala silang nakikita na maipaparatang sa Panginoong Hesus. Kaya nung sinabi ng Panginoon, na tinanong nila at sinagot ng Panginoon, ikaw ba ang Kristo? Nung sinagot ng Panginoon, siya nga, kayo na ang nagsabi, doon sila nagalit, At ang sabi pa nila, nilapastangan daw ang Diyos. Sino kaya ang naglapastangan? Di ba sila? Dahil ang mga gawa nila ay labag sa kalooban ng Diyos na pumatay ng walang kasalanan. Kaya dyan ang nagtuturo sa atin. Laging consistent tayo. Titingnan natin ano ang pinakadulo ng lahat. Pasimula at dulo doon ililinaw sa atin ng Diyos. Para hindi nga talaga ma-confuse sa mga kaganapan na ito ba'y galing sa Diyos o hindi. Pero napakalinaw, anumang masamang ginagawa ng tao ay galing sa kaaway. At ito kahit pa sila mga punong pari, pinakita ng kanilang gawa na sila'y maling-mali. Sila ang naguutos na wag pumatay ayon sa kautusan, pero sila ang lumabag nito at isnindang ipapatay ang Panginoon. Last, ikinaila ni Pedro si Jesus. Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya.
Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Sinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyan. Iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa kang nga sa mga tauhan niya. Nahalata ka sa punto ng iyong pananalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos. Kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus bago tumilaok ang manok ng 3 bisis. Bago tumilaok ang manok, 3 bisis mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan kasi na-realize ngayon ni Pedro kung ano ang sinabi na pinauna na ng Panginoong Hesus na magaganap na naganap nga po. Na siya'y ipagkakanulo. 3 bisis siyang i-deny or ipagkakaila ni Pedro at yun nga ang naganap. So yan po yan ang kasaysayan ng patungkol sa pagpapahirap sa Panginoong Hesus alang-alang sa iyo at sa akin para lang tayo matubos sa ating kasalanan. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang katapatan at tayo naman dahil sa kagandahang loob na ito ng Diyos natuto tayong sundin ang kanyang kalooban at pinaparangalan dahil talagang hindi kayang mapantayan kung gaano ang pag-ibig sa atin ng Diyos. So purihin po ang Diyos, diyan tayo magtatapos at God bless everybody. Bye!